Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Truly, God, nagpapasalamat po kami ng lubos-lubos sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos, na hindi kailanman nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, O Father God, sa napakagandang umaga na binigay mo sa amin. Sa panibagong lakas, O Diyos, purihin kang lubos. Sa aming lubos-lubos na paglapit sa iyo, humihingi po kami ng tawad sa anumang kasalanan na iyong nakikita sa buhay namin, kasalanang nagawa, naisip at sinalita. Linisin mo po kami na iyong buhay at banal na dugo. And Lord Jesus, sa oras na ito, maghari ka sa aming pong kalagitnaan habang tinatanggap namin ang iyong kapatawaran. We pray, God, every man and woman na nagbigay ng panahon sa iyo, huwag niyong hayaan na ang kanilang papuri ay hindi maging karapat-dapat. At hayaan mo din, O Diyos, na ang kanilang pong pag-uwi, O God, taglay ang kasagutan sa bawat katanungan at anuman tagumpay na kanilang kailangan. Salamat dakilang Diyos, pagpalain niyo din ang lahat ng mga online worship attendees namin. Let your revelation, O God, be completely understood by every one of them. Salamat po, pagpalain ang lahat ng J1 worship services nationwide and worldwide. Lord, we give you honor and we give you thanks. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You may be seated, please. Let's all declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? The miracle-working God. Praise the Lord. Palapakan muli natin si Lord. At sabay-sabay po natin i-declare ang JA1 culture. Okay, sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 culture. Good morning. Excited ba lahat tayo ngayon? Praise God. Thank you, by the way, thank you sa inyo po mga prayers. 2 weeks po kami nawala ni Sister Lynn at magisil ng Pastora Medi. At kami po'y pumunta po ng New Zealand at nag-anniversary yung ating pong dalawang church. Bagamat 4 po ang ating pong churches sa New Zealand. The Lord performed a lot of signs and wonders and miracles. Napakarami po ang pinagaling ng Diyos po doon. Napakarami po ang pinalaya ng ating Diyos. At pinatunayan lang ng Diyos sa mga taong naroon na ang Diyos ng JA1 ay buhay. Amen? Hallelujah. Purit parangal ay para lang sa ating Diyos na buhay. Thank you. Bagamat hindi namin kayo kasama physically, but you're praying for us, kasama namin kayo spiritually. And thank you for that. Okay. And by the way, I gusto pong i-inform po sa inyo na this coming August 16 ay magdo-launch ang inyo pong Apostle Bishop ng pang-12 album, music album. I hope na kayo pong lahat ay maka-attend sa konsyerto na yon. Okay? Pang-12 na po ang ating pong music album at ang pamagat po nito ay unstoppable. Hallelujah. Hindi pwedeng pigilan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng pigilan ng sino man ang ating pong pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kaya, you pray for your apostle and of course, my strength, dahil siyempre, I'm 62 years old.
Pero magko-concert pa. Ano ba yan? Pero this is only for the glory of the living God. All right. Pwede po bang makita ang mga for the first time ay nakarating lang po sa Jesus the Anointed One Church dito po sa main church? Raise your hands please. Okay, welcome po. Welcome, welcome, welcome. Welcome po kayong lahat sa Jesus the Anointed One Church. Ito po ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Hindi pinag-uusapan ng religion sa lugar na ito sapagkat wala pong relihiyon na makapagliligtas sa kaluluwa ng tao. Tanging ang pangalan ng Panginoon Kristo na nagmahal lang po sa atin ang makapagliligtas. Kaya siya lang ang aming itinataas sa lugar na ito at siya lang po rin yung aming inio-offer sa bawat taong gustong maligtas. And praise the Lord, welcome. And of course, narito po yung mga kapatid po natin from Italy, si Brother Julius at Sister Emily at ang kanila pong anak. Welcome po kayo from Italy, nagbakasyon po sila. And of course, narito rin po sila Brother Randy, Sister Lisa and their daughter from UK. Tumayo nga po kayo mga foreigner. Come on, tumayo po kayo. Welcome, yan. At nandito rin po yung mga taga-Amsterdam, Pastor Albert at ang kanyang buong family, si Pastor Arash. Tumayo nga kayong mag-anak. Yan, sila po yung mga taga-Amsterdam. Pero tubong Batanggenyo lahat ang mga yan. Welcome. At yung mga ibang kapatid po natin, pero mga taga-ibang bansa rin na narito, hindi ko nabanggit. Nandito po yata si Sister Edna Flores. Sister Edna, nasaan ka? Sister Edna Flores from US. Estudyante ko po yun. Oh, you are there. Welcome, welcome, welcome. Praise the Lord. Palapakan natin ng Lord sa buhay po nilang lahat. Okay. At this time, pag-uusapan po natin about the power of love. Sino po ang mayroong naniniwalang may kapangyarihan ang pag-ibig? Again, sinong naniniwala na mayroong kapangyarihan ang pag-ibig? Yes. At sino naman po dito ang mayroong pong pag-ibig? Sabi nga ni Mahatma Gandhi, only a strong person forgive. Okay, ang taong malakas, matatag, makapangyarihan, ang siya lamang taong makapagpapatawad sa taong nagkasala sa kanya. At bakit ka nagpatawad? It is because you are full of love. Meron kang pag-ibig. Now, dumarating ba sa buhay po natin na tayo po'y nagkakaroon ng kalungkutan? At least konti lang ang umamin po doon. Sino po nakakaranas ng kalungkutan? Sino din naman ang nakakaranas ng dalamhati? Okay, bibihira po yun. Nagdadalamhati po yung namatayan. Ayan. Pero yung kalungkutan, halos lahat ay naranasan ng iba. Pero let me share something to you today. Hayan mong makita mo yung kahalagaan ng mensahe ni Jeremiah. At dito po sa Lamentation, chapter 3, verse 22 up to 23. Basahin po natin ito. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahanga-hanga mo'y walang kapantay. Actually, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Yung habag ng Diyos ay hindi pwedeng pantayan ni numan. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ang aklat po ng Lamentation, ito'y patungkol lahat sa tinatawag na kalungkutan at pagdadalamhati. Ito po yung nagsasaad ng kapangyarihan
na ang mensahe ng pag-asa at renewal ng magandang buhay, renewal ng kasiglahan. Kapag ang tao po'y tinatamlay, nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay nagpapahayag dito kung paano mayroon siyang pag-ibig na hindi po nagmamaliw. Kaya unending love ang tawag po dito. Unending mercy. Unending faithfulness. Dumarating yung time sa buhay ng tao ay nawawala ng pag-asa, which is nakalulungkot, sila po'y nagpapakamatay. At kapag nawala ng pag-asa, nagkukulong na lang sa bahay, ayaw nang kumain, at sobra ang kalungkutan na nakakahawa na rin sa iba. Hindi man lang nila nakikita na ang bawat umaga ay bago, na laging nagsasaad ng panibagong pag-asa. Dumarating din sa time na nagsisisihan ang iba. Na kapag isang nabigo, sisisihin ng tao yung nabigo. Kasi ganito ka, kasi ganyan ka. May mga tao rin naman na naghahanap lagi ng problema. Alam nyo, instead na ang tao ay nagiging daan ng kawalan ng problema ng iba, sila pa nagdaragdag po dito. Kaya sobra ang kalungkutan ng mga nalulungkot na hindi na sila inaaliw o nabibigyan man o napapayuhan ng bagong pag-asa. In these verses, I'm going to share to you something that God is real and God is always there. Hindi mo siya nakikita pero may ginagawa siya. Ngunit ang kanyang ginagawa ay mararanasan lamang ng isang tao kapag siya ay nagsimula ng magtiwala. Kaya kung ang pagtitiwala ng tao sa Diyos ay gayon na lamang, ang pagkilos naman ng Diyos ay higit sa iyong inaasahan. Now, number one na gusto kong sabihin sa inyo dito about the steadfast love of the Lord. Steadfast love, ito yung matatag na pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman ito nagmamaliw. Na minsan may mga tao nagsasabing, wala daw Diyos. Kung may Diyos, bakit pinabayaan ang ganitong tao? Kung may Diyos, bakit pinabayaan niya na may aksidente? Kung may Diyos, ay bakit nagugutom at nagkakaroon ng gera at etc. Uulitin ko muli, ang tao nagsasalita ng ganoon ay sadyang walang pananampalataya. Sinisisi ang Diyos na hindi malang tinitignan kung ano ang ginawa ng mga taong ito, kung bakit nakaranas ng problema, nakaranas ng pagsubok, at nakaranas ng mga trahedya. Naalala ko tuloy ang pag-ibig ng Diyos because God's love is unwavering at ito ay constant. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao, pabago-bago po ito. Pabago-bago. At ito po'y minsan nawawala. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili at ito po'y eternal. At isa po ditong halimbawa ay ang pag-ibig ni Ruth sa kanya pong mother-in-law. Naalala ko po itong istorya po na mag-ina pong ito. Ito po yung kwento. Si Ruth ay manugang ni Naomi. At si Naomi, may dalawa po siyang anak. At dalawa niyang anak na ito ay nagkaasawa din doon sa Moab. Doon sa bayan na yon. Nabalo si Naomi at ang dalawa rin niyang anak na lalaki ay namatay. Kaya nabalo si Ruth at nabalo si Orpha. So tatlo silang balo. Siguro pag may nakakita sa kanila, ito na ang pamilyang balo. Siguro sasabihin ng iba, pamilyang Olab. Ano yung Olab? Balo. Anyways, mag-iisip siguro ang iba, siguro pangit ang ginagawa ng pamilyang ito, kaya, ayan, nabalo lahat sila. Bakit hindi nila mahal
ang kanilang mga mister. Kaya nakonsume at nagkasakit at nabalo. Pero tingnan natin dito kung paano ang pag-ibig ni Ruth at ni Naomi ay nanatili at naging blessing. Para makita natin na puno sila ng pag-ibig, ang sabi ni Naomi, mga anak, si Ruth, Orpha, balo na rin tayo pare-pareho. Umuwi na kayo sa inyong mga mahal sa buhay at uuwi na rin ako sa aking bayan. At hindi ko na rin kayo mabibigyan ng anak. Magkaasawa man ako, magkaanak man ako ng lalaki, hindi nyo na rin mahihintay dahil maliit. At hindi na rin ako mag-aasawa, kaya umuwi na kayo. Si Orpha ay, sige mami, uwi na po ako para ako'y makapag-asawa pa. Pero si Ruth, ang sabi niya, mami, maski saan ka pumunta, sasamahan kita. Ang Diyos mo ang magiging Diyos ko. At ang iyong bayan ay magiging bayan ko. Alam niyo, nung narinig yun ni Naomi, naramdaman niya yung pag-ibig ng kanyang daughter-in-law. Sabi niya, sige, pagpalain ka ni Yahweh. Then, sumama na itong si Ruth sa kanya pong mother-in-law. Pumunta na sila sa Judah. At doon, pinatunayan ni Ruth na sobrang niyang mahal ang kanyang biyanan. At sinabi nga niya, your God will be my God. Nagtrabaho siya. Siya nagpakain sa kanya pong mother-in-law. Ang kanya namang mother-in-law laging nagpipray na i-bless ni Lord ang trabaho ni Ruth at ng kanyang adhikain kung paano siya nagmamahal sa akin. Alam nyo, tinugon ng Diyos ang kanya pong dasal. Si Ruth ay nagkaasawa, napangasawa niya si Boaz, at nagkaanak sila, na anak nila si Salmon, at si Salmon ay nag-anak niya si Jesse, at si Jesse nag-anak niya si Haring David. At si David ang naging lineage na ni Jesus Christ. Anong point ko po dito? Because of the love that Ruth has, yung pag-ibig na yun ay tinugunan ng Diyos. Dahil si Naomi ay isa pong Hudyo, na pag minahal mo pala yung Hudyo na may banal na pagkatakot sa Diyos, ang Diyos nito ang magiging Diyos mo. That's why ang love ni God kay Naomi, nag-flow ito kay Ruth. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kung ikay may pag-ibig ng Diyos, kaya mong mahalin ang hindi mo kaano-ano. Ngunit higit na mamahalin mo ang iyong mahal sa buhay at ang pangako ng Diyos, ang anak na nagmamahal sa magulang, giginhawa at hahaba ang kanyang buhay. The steadfast love of the Lord. Ito po yung example, sabi nga ng Bible sa book of 1 John chapter 4 verse 19 and 20, ang sino man tao nagsasabing mahal niya ang kanyang ang Diyos at pero hindi niya kayang mahalin ang kanya pong kapwa, ay isa siyang sinungaling at hindi totoo na nagmamahal siya sa Diyos. Umiibig lang sila sa bibig pero kulang sa gawa. Pero ang nakita ko naman, yung word ni Lord sa atin, pag minahal mo siya, higit kanyang mamahalin. You know why? Because God is the author of love. Hindi kailanman nagpabaya ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya kasi hindi pwedeng magmaliw ang Kanya pong pag-ibig. Now, ang example pa rin po nito, nabibigyan ko ng diin, ay ang parola. Alam niyo yung parola? Yung lighthouse. Alam niyo po ba na ang bawat mga kapitan ng barko, pag nakita na po ang isang parola
na sa isang island, sila po ay nagkakaroon ng pag-asa na ibig sabihin nito, sila'y nasa tamang landas. Ang parola ay hindi po ito kailanman nawawalan ng ilaw. Ito po ay patay-sindi ng patay-sindi at nagbibigay ito ng signal na kayong lahat na mga naglalakbay sa karagatan ay nasa tama ninyong landas. Hindi yun nagmamaliw at hindi pwedeng mawala dahil yun ang direksyon ng mga magdaragat. Gusto ko rin sabihin sa inyo, kung ang parola o lighthouse ay hindi nawawalan ng ilaw, ang pag-ibig ng Diyos hindi mawawala kailanman. That's the steadfast love of the Lord. Number 2, His mercy never come to an end. Ang kanya pong habag ay hindi kailanman daw ito nagmamaliw. Because God's mercy is abundant and inexhaustible. Hindi ito pwedeng maubos, hindi pwedeng magmaliw. Every time we fall short or make mistakes, His mercy is there to forgive and restore us. Tuwing tayo po'y nagkakamali, ang kanya pong habag ay laging nariyan para tayo ay kanyang muling ibangon at gabayan. Tingnan po ninyo ang mga parents. Marami mga magulang dito. Sino po dito mga parents? Raise your hands. Normal sa parents na lagi pong magalit sa kanyang mga anak na suwail. Tama po ba? Ngunit bibihira o halos walang magulang na gusto niyang itaboy ang kanyang anak na nagkamali. Bibihira kayo makakita ng magulang na pinapatay ang anak. Pag nagkamali ang anak, sa pagmamahal po niya dito, papaluin niya lamang, ngunit may kasama itong habag. Bakit? Dahil yun ang pagmamahal. Ang anak daw po na nagkamali ay kailangang paluin ng magulang. Ngunit hindi ito isang para ikamatay ng tao, kundi ito'y para ituwid ang kanyang landas. Yan ang mercy. Very merciful ang mother. Naalala ko po yung isa pong kwento. Doon po sa Germany ay meron pong gera. Dumating yung time, during winter time, meron po isa pong mother na nagsilang ng kanya pong anak. Ngunit, during the Hitler time, sila po ay gusto pong patayin lahat. Kaya siya po ay nagbalot ng kanyang sarili, binalutan din niya yung kanya pong anak. At pagkatapos noon, siya po ay tumakas. Umaasa lang siya sa tubig at sa mismong gatas na kanyang maipapainom sa kanya pong anak. Dumating yung time, umihip ang matinding hangin na may kalakip nitong napakakapal na snow. Siya po'y nagtago doon sa ilalim ng tulay. At doon nagpalipas siya ng gabi dahil iniisip niya dito ako magpapalipas ng gabi dahil wala akong alam na mapuntahan dahil madilim na. Sa sobrang matinding ihip ng lamig, simoy ng hanging may matinding lamig nito, umiyak na ang kanya pong anak dahil hindi na niya ito makakaya. So, hinubad niya yung kanya pong damit, yung kanyang balabal at ibinalot niya sa kanya pong anak na umiiyak. Tumigil sa pag-iyak ang bata. At nung magmamadaling araw na, umiyak muli. Pero ang nangangiligkig na mother, wala na siya magawa, kundi ito ay kanya pong nihakap na ng gusto. Tinanggal na yung kanyang damit, binalot niya muli sa kanya pong anak at tumigil ito sa pag-iyak. At kinaumagahan, meron po mag-asawa
na napahinto doon sa ibabaw sa tulay na yon. At tinitignan nila kung paano sila makakalampas dahil po sa meron tinatawag na matinding pagbuhos ng snow doon sa bundok. Nung bumaba sila at nag-iisip kung paano sila makakalampas, bigla sila may narinig na isang iyak. Saan nanggagaling yung iyak ng bata? So sila ay paikot-ikot hanggang sa bumabad sila doon sa tulay. At total nakita nila na ang mismong tubig ng ilog na yon ay naging snow na rin dahil sobrang lamig. Pagbaba nila doon, narinig ang isang iyak ng bata. At nakita nila yakap-yakap ng isang ina na isa ng matigas at isa ng bangkay. Kinuha mabilis ang bata. At sabi, anong gagawin natin ito? At ito, hindi naman nila kilala ang mother na isa ng matigas na bangkay, inilibing ang mother. Kinuha ang bata. At nung ang bata na inalagaan na ng mag-asawang ito ay mga 7 years old na, ipinagtapat ang katotohanan na hindi siya anak. At ang sabi ng bata, Mami, Daddy, saan po ba nangyari yon? Ganun ako minahal ng aking mami. Hinubad niya yung kanyang balabal para lamang ibalot sa akin para lang ako mabuhay. Oo, anak, pwede bang dalhin niyo ba ako doon? At dinala siya doon sa tulay na yon. Pagdating sa tulay, pagbukas ng kanyang sasakyan, siya nagpagulong-gulong doon sa snow. At sabi niya, Mami, sabi niya, dapat ako nang namatay. Dapat hindi ka. Sana ako nang namatay. Bakit mo pa hinubad ang iyong balabal para lamang ako'y mabuhay? Dapat ako nang namatay dahil wala pa akong malay sa panahong yon. Sabi ng bata. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, sana ako nang namatay. Sana ako nang namatay. Then nilapitan siya ng mag-asawa at ang sabi, Anak, ganun ka minahal ng iyong ina. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Para lamang ikimagkaroon ng pag-asa at mabuhay sa oras na ito. Ipagpasalamat mo sa Diyos. Pasalamatan mo ang iyong ina dahil sa kanyang habag at walang hanggang pagmamahal sa iyo. Tuwing maalala ko yung kwento po yun, ako mismo napapayak. Pansinin mo, sino ba tayo na mahalin ng Diyos? Tayo yung mga makasalanan, marumi sa kanyang paningin. Pero hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Sabi ng Philippians chapter 2, chapter 4, hinubad niya yung kanyang, chapter 2, yes, chapter 2, verse 5 up to 8, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay tulad ng isang tao para lamang siya ay maipako sa krus ng Kalbaryo at matigis ang kanyang dugo at ikaw ay matubos sa iyong kasalanan. Yan ang matinding habag ng Diyos sa iyo at sa never ending love. Ang tawag doon, His mercy never come to an end. Kaya sabi mo sa katabi mo, kinahabagan ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Kaya pinag-uusapan natin ngayon ang pag-ibig dahil meron pong Diyos na nagmahal. Amen. Meron Diyos na bumaba sa lupa para ang taong makasalanan ay mabigyan niya ng panibagong pag-asa. Ang tanong, meron ka ding manghabag sa kapwa mo? Kaya yan ang sinasabi ko, bibihira ang magulang na pumatay ng anak.
Bagkos ang mga magulang naghahanap buhay, mapakain lang nila ang kanila pong mga anak. Kaya kayong mga anak, you are blessed. Habang buhay pa ang mga magulang ninyo, alalahanin mo kung paano sila nagbigay ng matinding panahon, lakas, para mabuhay ka. They have that unending love for you to live. Number 3, new every morning. Bakit meron laging bagong umaga? Sometimes, ang sabi ng iba, ayaw ko nang mag-umaga, gusto ko nang mamatay. Sa sobrang pain, sobrang problema, sobrang anumang mga persecution, it's like wala na, nawawalan sila ng pag-asa. Do you not know that there are every new morning? Kaya new every morning. Pwede ba kalimutan mo na ang nangyari kahapon? Ang tignan mo ay ang bagong pagsikat ng umaga kanina. Ang nakaraan ay tapos na. Maaaring maalala mo, ngunit huwag kang manangan sa nagdaan. Panahanan mo ay ang bagong umaga na binigay ng Diyos sa iyo. Bakit ka nagising? May pagagawa ang Diyos sa iyo. Bakit nakita mo ang bagong umaga? Bumagyo man o umaraw, basta hindi na babalik ang kahapon. Ang July 20, which is, kahapon ba yun, 20? Hindi na yung babalik. Why? July 20, 2024. Next year na July 2025 na. Hindi na yun babalik. Kaya pwede ba kalimutan mo ang nakaraan? Basta't may bagong umaga, may bagong pag-asa. Dahil may bagong pag-asa, may bagong pagpapala. Hindi pwedeng mapigilan ang pagbuhos ng Diyos na habag at kapangyarihan niya sa lahat ng tao na nag-acknowledge ang Diyos ay buhay, may ginagawa, hindi siya nagbabago. Kaya dineclare, He is the same yesterday, today, and forever. Oo, kinapos ka kahapon at iniisip mo ngayon, huwag kang mag-alala, laging may bagong umaga. Ang taong masipag, may ginhawa. Ang taong umaasa sa Diyos, may pagpapala. Ang tao na tumatawag sa Diyos, may himala. Bakit hindi nag-himala ang Diyos sa buhay ng iba? Dahil hindi ina-acknowledge ang bagong umaga na binigay ng Diyos sa Kanya. Lagi nang lagi na nakapikit, nagngungoy-ngoy, umiiyak, naninisi. Please, kalimutan mo ang nakaraan. You have a wonderful morning. There are new every morning. Hindi pwedeng magbago within 24 hours. Sisikat at sisikat ang araw. That's why, mayroong laging bagong trabaho. Mayroong laging bagong pagpapala. Kaya nga sa bawat oras, mayroong pong bayad per hour. That's why time is gold. Time is gold. Hanggat nabubuhay ka, may blessing ka. Say hallelujah! Hanggat nabubuhay kayo, may pag-asa po tayo. Kaya never mong isipin, wala na talaga. Sa isip mo lang yon. Pero kapag sa Diyos ka tumingin, may bagong umaga na ginagawa ang Diyos para sa iyo. Say hallelujah! That's why, siya ay napakatindi ng kanyang katapatan. Kaya, every day is a fresh start. A new opportunity to
to experience God's mercy and love. No matter what happened yesterday, today is a new day filled with God's grace. Say, God's grace. Biyaya ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya alam niyo, every morning, pagkagising ko, dahil kong pinasalamatan ng Diyos, Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for the air. Thank you for the sun. Thank you for the water. Thank you for the new life. Nag-good morning ako lagi kay Lord. Dahil ko sinasabi, good morning, Father. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Then luluhod na ako, sinasamba ko na siya. At dinideklara ko lahat ang kanyang kabutihan. Why? I'm always thankful because of His mercy. He has given me a wonderful day. Nandyan pa ba kayo? There are new every morning. Number 4, we call it, great is your faithfulness. Matindi ang iyong katapatan. Why? Ang sabi ng book of 2 Timothy chapter 2 verse 13, ang sabi niya, God's faith, pwede ka hindi maging tapat, pero ang Diyos hindi pwedeng mawala ang kanyang katapatan. God's faithfulness is unmatched. Hindi pwedeng daw pantayan ang kanyang katapatan. He keeps His promises and is always reliable. Even when we are unfaithful, God remains faithful. Maski hindi ka magiging tapat, mananatili ang katapatan ng Diyos. Yan ang isipin mo. So how much more if you will be faithful to God? So, doble-dobling katapatan ng Diyos ang ibubuhos niya sa buhay mo. Now, I remember this story ni Jonathan at saka si David. Doon po sa 1 Samuel chapter 18 verse 1 up to 4, mayroon pong istorya nito pong si David at saka si Jonathan. Ang tawag po dito ay loyal friends. Tapat na kaibigan. Nagkasundo po silang dalawa. Si David, anak ni Jesse. Si Jonathan, anak naman siya ni Saul. The first time na makita ni Jonathan, si David, siya kaagad ay natouch. Napalapit kaagad siya dito. At silang dalawa ay nagkaroon ng kasunduan. Kaya napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Yan. Dumating yung time na si David ay lagi nagtatagumpay sa kanya pong pakikipaglaban. Hinahangaan siya ng mga tao at nagkaroon ng jealousy ito pong si Saul kay David. At nagsalita si Saul ng ganito, kailangan mamatay si David. Nung narinig yun ni Jonathan, pinunta niya kaagad si David. Kaibigan, lumayo ka. Pinapalanuhan ka ng father ko na patayin. Ganun ba? Oo. At ito ang gagawin natin na kapag malapit na sila sa pinagtataguan mo, ako ay magre-release ng palaso, ng pana. At sasabihin ko, nasa kanan. Ibig sabihin noon, lumayo ka. Pag sinabi, nasa kaliwa, lumayo. Iba, opposite side ang pupuntahan mo. Ganun po katindi ang loyalty nitong si Jonathan kay David. Hanggang sa dumating yung time na si David ay naging hari. Pero bago siya naging hari, si Jonathan sa galit ng kanya pong father, masama din ang kanyang loob, pero mas loyal siya kay David. At nung namatay si Jonathan, nalungkot ito pong si David dahil nawalan siya ng isang matinding kaibigan. At dahil dito,
pinangako niya kung ano ang pamilya ni Jonathan, tutulungan niya. Dahil sa loyalty ni David kay Jonathan. At isa sa pamilya at anak ni Jonathan na si Mephibosheth ay kanya itong tinulungan. So, bakit tumulong si David kay Mephibosheth na anak ni Jonathan? It's because of his loyalty sa kanya pong kaibigan. Ito po pala yun. Nanatiling tapat si David sa kanyang friendship at ito'y dumaloy maging sa laki ni Jonathan. Ganon ang ibig sabihin po ng loyalty or katapatan. Kung nagawa ni David ang mga bagay na ito, Diyos pa kaya ang hindi gagawa nito sa iyo? Ang Diyos ay nanatiling loyal sa kanyang mga pangako. Pero ang tanong, ikaw ba ay loyal sa Kanya? If you are loyal to the Lord your God, therefore, ilagay mo na sa isip mo at puso mo, mag-expect ka. Your future is very bright and you will surely experience God's faithfulness and blessings. Mga minamahal, ito yung nakita ko kung bakit ang katapatan ng Diyos ay greater and never wavering, always present and completely trustworthy. Kaya pala, there are new every morning. Great is thy faithfulness. This time, magwawakas lang po ko sa isa pong patutuo. Why there is power of love? Ang totoo niyan, mayroon po isang tao, dumating yung time na siya po'y ayaw na niyang mabuhay. Ang tingin niya sa paligid niya ay puro dilim. One time, ang tao pong yun ay narinig ang salita ng Diyos. Sa isang taon nagmalasakit at ang sinabi, pwede ka umatin sa Bible study. Alam nyo, ano yung Biblia? At ang sinabi, umatin ka para maintindihan mo. At nung narinig ito, narinig niya yung salitang, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus, na upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nung narinig niya yung salitang buhay na walang hanggan, siya nagkaroon ng pag-asa. At ang sinasabi, so hindi pala ako manatili sa ganitong madilim na buhay. Madilim na buhay sapagkat lahat ng klase ng bisyo ay nasa kanya. Sakitin pa. Ngunit nung siya ay tumanggap ng panibagong pag-asang inaalok ng Diyos, na ang sabi ng Bible, ang lahat ng nananalig at tumatanggap sa Kanya ay pinagkakalubay ng karapatan maging anak ng Diyos. Ang sabi niya, gano'n ang pag-ibig ng Diyos, tatanggapin mo lang ito, magiging anak ng Diyos ka? Yes. At nung ginawa ng tao pong yun, natanggapin si Jesus sa kanyang buhay, doon niya naramdaman, nagliwanag ang kanyang buhay. Nagkaroon ng panibagong pag-asa. Binago siya ng Diyos na wala lahat ang kanyang bisyo. Nagkaroon ng bagong perspektibo ng buhay. At ano nangyari? Ginamit siya ng Diyos.
At yan ang inyong nasa harap ngayon. Si Bishop Art. Great is His faithfulness. Kaya naalala ko tuloy, nung binigyan ako ng Diyos ng song, ang sabi ng Lord sa akin, pinili kita, nasa tiyan ka pa lang ng iyong ina. Kaya I was surprised. The song says, you surprised me, Lord. And I'm so amazed. From the miry clay, you molded me. You give me life and wash my sins away. You called me from my mother's womb. So here I am, I will obey. You surprise me, Lord, and I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul, so I will go and proclaim your grace. Actually, sa iyo ang kanta rin ito. The Lord is molding you. He molded you on His will, going to mold you more. Para ikaw ay magkaroon ng panibagong pag-asa. At ito'y pagpapatunay na mahal ka ng Diyos. You called me from my mother's womb. So here I am, I will obey. You surprise me, Lord, and I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul, so I will go and proclaim your grace. Kaya ang kantang ito'y nalikha nung ako'y na-born again, saka ko naalala ang kwento ng aking ina. Hindi pa ako sinisilang. Siya ay nagtitinda ng bagoong. Sumakay siya sa isang bangka. At na-outbalance ang kasama niya na sumakay sa bangka. Biglang tumaob. Ang aking pong inilumubog din, di marunong lumangoy. Ayaw niya raw mamatay. Kaya ang ginawa lang niya sa kanyang isip, ikinampay ng kinampay ang kanya pong kamay na ganun. Nadunggol niya ang bangka. At itibigla niya niyakap, saka siya nakahinga. At naligtas ang aking pong mother. Nung pinakinggan ko yon, sabi ko, wow, hindi pa pala ako isinisilang sa time na yon. Pangalawa, siya po'y naglalakad, magdadala siya ng mismong palay para ito ay kanya pong bayuhin. Napatapat siya doon po sa nyugan. Bigla may pumatak na nyug, natamaan ang kanyang ulo, patay. For how many minutes na siya po'y patay? Hanggang kung ano nung ginawa sa kanya para lamang siya ay makahinga. At after few minutes, nakahinga siya. At nabuhay. Nung naalala ko lahat yung mga kwento po niyang yun, binuhay siya ng Lord. Kasi hindi pa ako isinisilang.
Very thankful po ako sa aking mother. Because God used her womb for me to be born. Kaya kayo nandyan na born again kayo. It's because may napakagandang plano ang Diyos sa buhay niyo. Always be thankful because of His amazing love to us. Never kayo mag-iisip ng negative sa Diyos. Man can be unfaithful, but God will remain faithful. Tumayo tayong lahat. Ibigay niyo ang inyong buhay kay Jesus. And sing with us. This is the power of love. Surprise me, Lord, and I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul, so I will go and proclaim your praise. You surprise me, Lord, and I'm so amazed, showing your glory, Lord, and your loving grace. You strengthen my heart, you strengthen my soul, so I will go and proclaim your praise. So I will go and proclaim your praise. So I will go and proclaim your grace. Yumuko tayong lahat at pumikit. Now, do you acknowledge that God loves you? Do you acknowledge that God redeemed you and He shed His blood for you on the cross of Calvary? Are you thankful sapagkat ngayon narinig mong sobra kang minahal ng Diyos? He is a merciful God, a loving God, the faithful God. Kaya kung ikay nag-isip ng negative sa Diyos, humingi ka ng tawad. Kung minsan tinatanong mo ang Diyos, na minsan may paninisi, humingi ka ng tawad. At kung hindi mo pa tinatanggap si Lord sa buhay mo, humingi ka ng tawad at tanggapin mo na siya. Apay kayo nakapikit, damayin mo ang yakap ni Lord sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ngayon, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Humingi ka ng tawad sa nagawa mong kasalanan. Kaya ka nabubuhay ngayon dahil may plano at napakagandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ay pinag-pray ng mga tao na ikay makakilala sa Diyos. Ibigay mo lubos ang buhay mo sa Kanya. Sabi mo ang prayer na ito, Lord Jesus, salamat sa pag-ibig mo. Hinubad mo ang iyong pagka-Diyos
upang ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. Ika'y nagkatawang tao, natigis ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo para ako'y tubusin sa mga kasalanan ko at bigyan ako ng buhay. Lord, patawarin mo ako lubos. Pinagsisisihan ko ang lahat kong kasalanan. Lord Jesus, maghari ka sa buhay ko. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Lord Jesus, tinatanggap ko ang iyong katapatan, ang iyong walang hanggang habag. You are a merciful God. You have an unfailing love. Tinatanggap ko yun, Panginoon. Ikaw lang ang Diyos ko na lubos kong paglilingkuran. Baguhin mo akong lubos sa aking masamang ugali, masasamang bisyo, at mga maling kinagisnan. Gamitin niyo po ako para sa iyong kapurihan. I love you, Lord. In Jesus' name. Habang kayo nakapikit, humingi ka ngayon sa Diyos. Hingin mo yung blessing na gusto mo. Come on. Ask the blessings you want right now. Sige, Lord, dinggin po ninyo ang kahilingan ng iyong mga anak. Hingin ang kanuwang kahilingan nila. Kagalingan, give them divine healing. Lord, ano mang kahilingan nila, O Diyos, sa financial, give them, O God, a good job, good business, na sila lahat, O God, ay mabuhay ng may kasaganaan. My Lord, wala ni isa man na narito ang maghihikahos. Dinideklara ko that this JA1 people are super blessed. I speak healing sa puso na yon. I speak healing sa ovary na yan. I speak healing over that lungs. I speak healing over that bones, over that blood. I speak healing over that blood pressure na maging normal. I speak healing over that kidney. I speak healing over that liver. I speak healing sa mata na yan, sa iyong ulo, sa iyong kamay. I speak healing to your family. Magkaroon ng matinding pagmamahalan sa buong pamilya, punong-puno ng pagpapatawaran in Jesus' mighty name. And God, let these people experience your amazing love. Thank you, Lord. Into your hand, I entrust the lives of these people. Say, Lord, I receive your amazing love to me. I am super blessed today. In Jesus' name I pray. Ooh, amen. And amen. And amen. Praise God. I-congrats mo ang katabi mo. Sabihin sa kanya, God richly bless you. You have amazing love of God. Amen? Praise the Lord. You may be seated, please. That is the power of love.